Darating ang araw, hindi natin alam kung kailan, pero tiyak na haharap ka kay Hesukristo. Hindi bilang iyong guro, hindi bilang iyong tagapag-aliw, kundi bilang walang hanggang hukom ng bawat nilalang na huminga. Hindi ito haka-haka, nakasulat ito sa iyong kwento. Ayon sa aklat ng Hebreo, itinakda na sa bawat tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ngunit maraming tao ang hindi ito napagtatanto, pati na ang mga laging nagsisimba o nag-aakalang sila ay tunay na Kristiyano. Kapag humarap ka kay Jesus, may tatlong tanong, tiyak at hindi nagbabago, na magtatakda ng iyong walang hanggan. Nakasalalay dito ang iyong kinabukasan. Kaya't ang maririnig mo ngayon ay hindi lang mahalaga, ito ay napaka-urgent. Ang mga tanong na ito ay hindi gawa ng tao. Hindi ito tradisyon o seremonyang relihiyoso. Mismong si Jesus ang nagsabi ng mga ito. At sa susunod na ilang minuto, titingnan natin isa-isa ang mga tanong na iyon. Pero bago tayo magsimula, magpasya ka muna, manatili hanggang dulo. Huwag mong laktawan, huwag mong i-mute. Maaring ito na ang pinakamahalagang katotohanang maririnig mo sa buong buhay mo. Dahil sa araw na yon, ang araw ng iyong pagharap, mawawala ang lahat ng ibang bagay. Ang iyong mga tagumpay, pagkakamali, titulo o imahe, wala nang saysay ang mga iyon. Ang mahalaga lang ay ang mga sagot mo sa mga tanong na iyon. Kaya simulan natin sa pag-unawa sa sandaling iyon. Ano ang araw ng paghuhukom? Bakit ito napakahalaga? Hindi ito kwento para takutin ka. Hindi ito katang-isip o pelikula ng katapusan ng mundo. Isa itong realidad, isang sandaling nakatakda sa tadhana ng bawat kaluluwa. Ayon sa Roma, Kabanata 14, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. At bawat isa, walang exempted, ay magbibigay ng ulat sa kanyang buhay, kasama ang matatanda at kabataan, makapangyarihan at hindi napapansin, palasagot at tahimik, lahat ay sasagot. Ipinapakita sa aklat ng pahayag ang tanawing ito. Nakita ni Apostol Juan ang mga patay, kilala at hindi kilala, na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. May mga aklat na binuksan at nandoon ang tala ng bawat ginawa nila. Hinatulan sila ayon sa nakasulat, lahat ng ginawa, pinili at inisip nila. Wala ni isang bulong o lihim na motibo ang makakaligtas sa kanyang mata. Pero hindi lang ang ginawa natin ang titingnan ng Diyos, susuriin din niya ang dahilan kung bakit natin iyon ginawa. Mabubunyag ang buong puso ng tao. Ayon sa Biblia, hindi lang gantimpala o parusa ang pag-uusapan, kundi ang paghahayag ng katotohanan. Ang sandaling mahuhubad, ang lahat ng maskara, at ang totoong ikaw ang haharap sa Diyos na nakakakita ng lahat. At ano ang unang itatanong sa iyo ni Jesus? Hindi ito, mabuting mamamayan ka ba? O namuhay ka ba ng maayos? Hindi rin ito, sinunod mo ba ang lahat ng utos? Hindi. Ang unang tanong ay sobrang personal. Ano ang ginawa mo sa aking anak? Hindi niya tatanungin kung gaano ka kadalas magsimba o kung kasali ka ba sa simbahan. Hindi tungkol sa dami ng awit puri na kinanta mo o mga bersikulong kabisado mo. Hindi rin ito tungkol sa reputasyon mo sa komunidad ng pananampalataya. Ang tanong na ito ay diretsyong tumatagos sa kaluluwa. Dahil ang tanging mahalaga sa araw na iyon ay ang relasyon mo kay Hesukristo, totoo, malalim at personal. Sabi ni Jesus sa Juan Kabanata 3, ang hindi sumasampalataya sa anak ay nahatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya ang tanong ay, totoo ba ang pananalig mo? Hindi mula sa malayo, hindi lang bilang ideya. Talagang ipinagkatiwala mo ba sa Kanya ang iyong buhay? Sabi sa 1 Juan 5:12, ang sinumang may anak ay may buhay. Ang wala sa anak ng Diyos ay walang buhay, walang gitna, walang kompromiso, walang neutral na lugar. Kay Kristo ka o hindi. Sabi pa ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Juan 14:6. Wala nang ibang daan. Kapag tumingin si Jesus sa iyong mga mata at tanungin, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi niya tinutukoy ang pagsunod sa mga patakaran. Ang tanong ay, tinanggap mo ba ako? Nagtiwala ka ba sa akin? Hinayaan mo ba akong gabayan ka? Isinuko mo ba talagang isinuko ang iyong puso? Ngayon, iba-iba ang sagot ng mga tao. Tingnan natin ng ilan. Sinubukan kong maging mabuting tao. Marami ang umaasa rito. Iniisip nila na sapat na ang pagiging mabait. Tumulong ako sa mahihirap. Iwas ako sa gulo. Nirespeto ko ang iba. Ngunit sasabihin ni Jesus, ang kabutihan mo, gaano man ito katapat, ay hindi kayang burahin ang kasalanan mo. Tanging ang sakripisyo kulang ang makakagawa niyan. Malinaw sa Roma 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Wala ni isa ang karapat-dapat sa langit. Ang kapatawaran ay hindi gantimpala sa mabuting asal. Isa itong kaloob mula sa biyaya. Aktibo ako sa simbahan, tumulong ako, naglingkod ako. Ang taong ito ay masigasig, kilala at hinahangaan sa loob ng simbahan. Nagsilbi, nanalangin, nanguna, baka nagsermon pa. Pero sasabihin ni Jesus, nasa paligid mo ako, pinag-usapan mo ako, pero hindi mo talaga ako nakilala. May mga haharap kay Jesus sa huling araw, kumbinsido na kilala nila siya, tiwala sa kanilang gawaing panrelihiyon, serbisyo at karanasan. Pero ang meron sila ay nakasanayan, hindi relasyon. Ritual, pero walang pagsuko. Abala sila sa pangalan ni Jesus, pero malayo ang puso sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Mateo 7:22 hanggang 23, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, hindi ba't nanghula kami sa iyong pangalan? Hindi ba't gumawa kami ng himala? Ngunit sasagutin sila ni Jesus ng nakakatakot na linaw, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo na pinili ang sarili ninyong daan kaysa sa akin. Yan ang trahedya ng hungkag na relihiyon, posibleng makihalubilo sa mga Kristiyanong grupo. Magsalita ng wikang may pananampalataya at gumawa ng mga kahangahangang bagay sa panlabas, ngunit manatiling malayo ang puso kay Kristo. Ang tunay na kaligtasan ay hindi gawi, hindi ito aktibidad, hindi ito kaalaman, ito'y pagiging malapit, ito'y pag-aari ni Jesus, hindi lang pagkakakilala tungkol sa Kanya, kundi tunay na pagkakakilala sa Kanya. Pero may iba, yung mga mapagpakumbabang, lumapit kay Jesus na walang dala, kundi mga hungkag na kamay at isang tapat na puso. Alam nilang sila'y wasak. Alam nilang hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Hindi sila umasa sa listahan ng mabubuting gawa. Lumuhod sila sa paanan ng krus at nagsabing, ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin. At sa kanila, sasabihin ni Jesus ang mga salitang aalingaw-ngaw sa walang hanggan. Magaling, mabuti at tapat na lingkod, halika at makibahagi sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito ang larawan ng tunay na pagtubos. Hindi ang pagiging perpekto ang nagliligtas sa atin. Hindi ang dami ng ating naabot o galing natin sa paggawa. Ito'y pananampalataya, personal, buo at isinuko sa kapangyarihan ng pagliligtas ni Hesukristo. Kaya nais kong itanong ito sa iyo at sagutin mo ng tapat ang iyong sarili kung ngayon ay kaharap mo si Jesus at tumingin siya direkta sa iyong mga mata at magtanong, ano ang ginawa mo sa akin? Ano ang isasagot mo? Ituturo mo ba ang iyong mabubuting desisyon, ang pagtulong mo sa kapwa, ang pagiging aktibo mo sa simbahan tuwing linggo? O masasabi mo ba na may kapayapaan sa iyong kaluluwa? Panginoon, nagtiwala ako sa iyo. Tinanggap kita, ako ay sa iyo. Iyan lamang ang sagot na magdadala sa buhay. Hindi ang magarbong resume, hindi ang malinis na nakaraan, kundi ang pusong isinuko. At kung hindi ka sigurado, kung malabo, nag-aalinlangan o puno ng pagdududa ang sagot mo, alamin mong bukas pa ang pintuan. Hanggat ikaw ay humihinga, naroon pa ang alok. Hindi ka dumating si Jesus para hatulan ka.
Dumating siya para iligtas ka, ibinigay niya ang kanyang buhay upang kapag dumating ang araw ng tanong, masabi mong walang takot, ibinigay ko sa iyo ang lahat, ibinigay ko ang sarili ko. Kapag nasagot mo na ang unang tanong, ang tanong ng walang hanggang kahalagahan, susunod naman si Jesus sa pangalawa. Hindi na ito tungkol sa kaligtasan, ito'y tungkol sa pananagutan. Mula sa biyayang tinanggap, lilipat tayo sa layuning tinupad. At kasing halaga rin ito. Ang ikalawang tanong na itatanong ni Jesus ay ito, ano ang ginawa mo sa mga ipinagkaloob ko sa iyo? Ito ang tanong ng pamana, ng pananagutan, ng pagtawag. Dito titingnan ni Jesus kung paano mo ginamit ang buhay na ipinagkatiwala niya sa iyong mga kamay, ang iyong oras, ang iyong talento, ang iyong pera, ang iyong impluensya, ang iyong lakas, ang iyong tinig at ang iyong mga pagkakataon. Wala sa mga ito ang aksidente. Wala sa mga ito ang tunay mong pag-aari. Lahat ay ipinagkaloob, lahat ay hiniram lang. Hindi mo pinili ang henerasyon mo, ang mga likas mong kakayahan o ang landas mong tinahak. Lahat iyon ay ibinigay ng Diyos, may layunin at may pag-ibig. At ngayon, itatanong niya, ginamit mo ba ang mga iyon para sa kaharian ko? Ipinakita ito ni Jesus sa isang makapangyarihang talinghaga, Mateo 25:14 hanggang 30. Isang Panginoon ang nagbigay ng salapi sa 3 lingkod. Binigyan niya ang isa ng 5 talento, ang isa ng 2 at ang isa ng 1 lamang. Hindi pantay ang pamamahagi, pero may layunin ang bawat isa. Umalis ang Panginoon at nang siya'y bumalik, humingi siya ng ulat. 2 sa mga lingkod ang matalino sa paggamit ng kanilang mga tinanggap. Hindi lang nila ito iningatan, pinalago nila ito. At ginantimpalaan sila ng kanilang Panginoon ng kagalakan at mas malaking pananagutan. Pero ang 3 lingkod, dahil sa takot at katamaran, ay ibinaon ang kanyang talento. Hindi niya ito ginamit sa bisyo o kasamaan. Wala siyang ginawa. At sapat na iyon para mawala ang lahat. Malinaw ang pamantayan ni Jesus sa binigyan ng marami, marami rin ang hihingin. Lucas 2:48. Hindi kanya ikinumpara sa iba. Hindi niya sinusukat ang epekto mo batay sa plataporma ng iba. Ang tanong niya, ano ang ginawa mo sa bahagi mong ibinigay ko? Pinaalala ng Roma 14 at 12 na bawat isa sa atin ay magbibigay sulit para sa sariling buhay, hindi lang sa paniniwala o mabuting intensyon, kundi sa mga ginawa natin. Sa paraan ng ating pamumuhay, sa pagtugon natin sa mga pagkakataong ibinigay sa atin. At hindi lang titingnan ng Diyos ang ginawa mo, sasaliksikin din niya ang dahilan. Mahalaga ang motibo. Itinayo mo ba ang kanyang kaharian o ang pangalan mo? Hinabol mo ba ang papuri o tahimik kang naglingkod kahit walang nakakakita? Mas higit pa sa resulta ang nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang puso sa likod ng bawat desisyon. Isipin mo ang isang mang-awit na may pambihirang talento. Walang kapantay ang boses, napakabisa ng presensya. Marahil ginamit niya ito para sumikat, manalo ng parangal, punuin ang mga arena, pero hindi man lang itinuro ang puso ng tao patungo sa langit. Ang kaloob na dapat sana'y nagbibigay buhay ay ibinaon ng takot, kayabangan o pagkabaling sa iba, at ang kawalang hanggan ang maglalantad ng kabayaran nito. Ngayon, isipin mo ang isang taong payak sa paningin ng mundo, isang janitor, isang tsuper ng school bus, isang ina, isang kapitbahay. Hindi sila nanguna sa libo-libong tao, pero sila'y tapat sa pag-ibig. Tahimik silang nanalangin, nagpalakas ng loob sa pamamagitan ng malumanay na salita, nagbigay ng hindi naghihintay ng kapalit. At sa mata ng Diyos, sila ay mayamang-mayaman sa bunga. Yan ang totoong pagiging tapat sa ipinagkatiwala. Ang inang nag-aalaga ng anak sa pag-ibig ni Kristo ay hindi lang gumagawa ng gawaing bahay, naghuhubog siya ng mga kaluluwa.
Nagtatanim siya ng binhi sa mga mandirigma ng pananampalataya sa hinaharap. At kahit hindi siya tumuntong sa entablado, nakikita ng langit ang bawat kilos niya. Hindi nahahanga ang Diyos sa panlabas na tagumpay, nahahaplos siya ng panloob na katapatan. May mga taong bumuo ng malalaking ministeryo, ngunit nakalimutan kung sino ang nagbigay sa kanila ng kakayahan. Samantalang ang iba, tahimik ang buhay, ngunit yumanig ang kawalang hanggan dahil naging tapat sila kung saan sila itinanim. Sa huli, hindi tatanungin ni Jesus, ikaw ba ang may pinakamarami? Ang tanong niya ay, pinalago mo ba ang mga inilagay ko sa iyong mga kamay? Ano ang ginawa mo sa iyong oras? Ibinuhos mo ba ito sa panalangin, sa mga tao at sa layunin? O naubos ito sa mga abala, walang katapusang pag-scroll, pag-aalala at paghahanap ng papuri mula sa mga hindi mo kilala? Maraming paraan para ibaon ang mga ibinigay ng Diyos at marami ang gumagawa nito. Ang ilan ay dahil sa takot na mabigo, takot na husgahan. Ang iba'y laging ipinagpapaliban, sinasabing, balang araw, kapag okay na ang lahat, saka ako magiging seryoso sa Diyos. At meron ding inuuna lang ang sarili, mas abala sa pagpapaganda ng imahe kaysa sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Pero ang totoo, kapag humarap ka na kay Jesus, wala nang saysay ang lahat ng dahilan. Wala nang oras para sa palusot. Babalik ang Panginoon at hahanapin niya ang bunga. Kaya nais kong ibalik sa iyo ang tanong, pinalalago mo ba ang ipinagkatiwala niya sa iyo? O tinatago mo ito, nakabaon sa takot, kabisihan o pansariling interes? Naghihintay ka pa ba ng tamang oras para maglingkod sa Diyos? O tapat ka sa kung anong nasa kamay mo ngayon? Hindi mo kailangan ng entablado para makapagbigay ng epekto. Hindi mo kailangan ng titulo, ng plataporma o ng malaking tagapakinig. Ang kailangan lang ng langit ay pusong handa. Kaluluwang nagsasabing, "O Panginoon, gamitin mo ako." At matapos itanong ni Jesus kung ano ang ginawa mo sa Kanya, ang iyong tagapagligtas, at kung ano ang ginawa mo sa mga ibinigay niya, ang iyong pananagutan, may isa pa siyang huling tanong. At ito ay mas malalim pa sa talento, higit pa sa nagawa mong mabuti. Ang tanong na ito ay tungkol sa tibok ng iyong puso. Hindi ito tungkol sa kung ano ang pinaniwalaan mo, kundi kung sino ang minahal mo at paano. Kung may gumalaw sa puso mo habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, kung napaisip ka tungkol sa iyong kawalang hanggan, inaanyayahan kitang manatiling konektado. Mag-subscribe, hindi lang para makarinig pa ng mga mensahe, kundi para manatiling matatag ang iyong puso handa sa pinakahalagang araw ng iyong buhay. Ang araw na makakaharap mo si Jesus ng harapan. Tingnan na natin ngayon ang ikatlo at huling tanong ni Jesus sa araw ng paghuhukom. Minahal mo ba tulad ng pagmamahal ko? Ang tanong na ito ay lampas sa doktrina, lampas sa ministeryo, tumutungo ito sa kaluluwa. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi mahina o pasibo. Hindi ito basta damdamin lang. Ito'y nagsasakripisyo, nakikita, kumilos, nadudumihan ng kamay, nariyan kahit hindi komportable. Ganyan ang klasing pag-ibig na katulad ng kay Jesus. Sa Mateo 25:31 hanggang 46, ipininta ni Jesus ang malinaw na larawan ng huling paghuhukom. Babalik ang anak ng tao, nakaupo sa kanyang trono at lahat ng bansa ay haharap sa kanya. Magkakaroon ng malaking paghihiwalay tulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at kambing. Sa mga nasa kanyang kanan, sasabihin niya, "Halika, kayong pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo." Bakit? Dahil nung siya'y nagugutom, pinakain nila siya. Nung nauuhaw, pinainom nila siya. Nung siya'y isang estranghero, tinanggap nila siya. Hubad at binigyan nila ng damit. May sakit at dinalaw nila siya. Nakakulong at pinuntahan nila siya. Gulat silang magtatanong, "Panginoon, kailan po namin ginawa ito para sa inyo?" At sasagot si Jesus,
Anumang ginawa ninyo sa isa sa mga kapatid kong ito na pinakamaliit, sa akin ninyo ito ginawa. Nakikita mo ba, iniuugnay ni Jesus ang kanyang sarili sa mga hindi pinapansin. Hindi niya sinabing, ginawa mo ito para sa kanila. Ang sabi niya, ginawa mo ito para sa akin. Pinili niyang pasukin ang kanilang sakit, ang kanilang gutom, ang kanilang pag-iisa, bawat ulila, bawat balo, bawat kaluluwang nakalimutan. Sabi ni Jesus, ako iyon. Kaya't kapag binaliwala natin ang mga mahihina, si Kristo mismo ang binabaliwala natin. At kapag minahal natin sila, siya mismo ang minamahal natin. Inulit ito sa unang Juan, 4 na pahina, 20. Kung sino man ang nagsasabing, mahal ko ang Diyos, ngunit galit sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos habang lumalampas ka sa mga nasasaktan na parang wala lang. Ang pagmamahal sa Diyos ay sinusukat sa paraan ng pakikitungo mo sa mga taong wala namang maibabalik sa iyo. Sino ang tinutukoy ng mga pinakaaba? Hindi sila abstract, may pangalan sila, may mukha. Sila ang mga ulila, mga batang naghahanap ng lugar na ligtas. Sila ang mga balo, mga babaeng pasan ang bigat ng buhay mag-isa. Sila ang mga dayuhan, mga banyagang malayo sa sariling bayan, madalas hindi napapansin. Sila ang mga bilanggo, hindi lang yaong nasa likod ng rehas, kundi yaong kinulong ng hiya, bisyo o matinding lungkot. Sila ang mga may sakit sa katawan, isip o kaluluwa na naghahangad ng kagalingan. Sila ang mga itinakwil, yaong itinuring ng lipunan na sirang, sagabal o hindi na maayos. Hindi tinatanong ni Jesus kung nag-donate ka ng pera. Ang tanong niya ay kung ibinigay mo ba ang puso mo. Dumating ka ba kahit hindi komportable? Minahal mo ba ang taong hindi ka kayang mahalin pabalik? Naglingkod ka ba ng tahimik o ginawa mo lang ito kapag may nakatingin? Malaki ang pagkakaiba ng pagbibigay para sa papuri at pagbibigay ng palihim. Malaki ang agwat ng pagmamahal sa mga pumapalakpak at pagmamahal sa mga hindi man lang magsasabi ng salamat. Kahit sino'y pwedeng mag-post ng kabutihan sa social media. Pero ang tinitingnan ni Jesus ay ang ginagawa mo kapag walang nakakakita. Iyon ang nagpapagalaw sa kanya. Ang totoong pag-ibig ay may halaga ng oras, lakas, tulog, kaginhawaan. Minsan kailangan mong baguhin ang plano mo, buksan ang pintuan mo, ipagpalit ang ginhawa sa pakikiisa sa sakit ng iba. Iyan ang uri ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus. At iyan din ang inaasahan niyang ipakita natin. Hindi isang maganda at maayos na pag-ibig, kundi isang totoo, matapang at tapat na pag-ibig. Hindi niya tatanungin kung ilang talata ang kinabisa mo. Ang tanong niya ay, minahal mo ba sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo? Hindi niya bibilangin kung ilang beses kang naupo sa loob ng simbahan. Hindi niya huhusgahan base sa dami ng sermon na narinig mo o bersikulong kabisado. Ang hinahanap niya ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig na nakatago sa relihiyosong pananalita o pakitang kabutihan, kundi ang pag-ibig na gumagalaw, kumikilos, nakakakita. Maari kang manalangin ng magagandang salita, magbanggit ng buong kabanata sa Biblia at manguna sa mga gawain ng simbahan. Pero kung walang pag-ibig, lahat yon ay ingay lang. Hindi nahahanga ang langit sa ingay, ang hinahanap nito ay tibok ng puso. Kaya kapag sinuri ni Jesus ang buhay mo, makikita ba niya ang pag-ibig na katulad ng sa kanya? Hindi ang perpektong pag-ibig, hindi ang base sa performance, kundi ang pag-ibig na tumingin sa mga hindi nakikita, tumigil para sa mga nasasaktan at nagbigay ng walang kapalit. Dahil sa araw na yon, ang tanging araw na tunay na mahalaga, ang linya ng paghihiwalay ay hindi batay sa mayaman o mahirap, sa edukado o hindi, sa kilala o tahimik. Ito'y mahahati sa pagitan ng mga nagmahal kay Jesus sa anyo ng mga nakalimutan
at sa mga dumaan lang sa kanila. Iyan ang huling tanong at ang totoo, sinasagot mo na ito ngayon pa lang sa bawat araw, sa paraan ng iyong pamumuhay, ng iyong paglilingkod, ng iyong pagmamahal. Paano mo tinrato ang aking maliliit na kapatid? Kaya huminga muna tayo, huminto, magmuni-muni. Hindi ito mga tanong para sa iba, ito ay para sa iyo, ngayon mismo. Kaya silipin mo ang puso mo. Tunay mo na bang tinanggap si Jesus hindi lang bilang konsepto o simbolo ng kultura, kundi bilang tagapagligtas mo? Isinuko mo na ba ang iyong kayabangan, takot at pagsisikap at buong tiwalang ibinigay ang sarili mo sa ginawa niya sa krus? Hindi kung ano ang nagawa mo, kundi kung ano ang ginawa niya. Paano naman ang iyong mga kaloob, ang iyong oras, kakayahan, boses? Ginamit mo ba ito para sa kanyang kaharian o para lang sa sarili mong ginhawa? Naging tapat ka ba sa kanyang ipinagkatiwala o ibinaon mo ito dahil sa takot, pagpapaliban o pag-iingat sa sarili? At sa huli, minahal mo ba ang pinakaaba? Hindi sa salita o sa pinakinis na mensahe, kundi sa tahimik na kilos? Sa magulong sandali, nakita mo ba siya sa mga mata ng nasasaktan? Minahal mo ba sila sa pag-ibig niya? Kung masasabi mong oo sa mga tanong na ito, ituloy mo lang. Mamuhay kang may tapang, lumakad ng may kababaang loob, nasa tamang landas ka, manatiling tapat, kasama mo ang iyong tagapagligtas. Ngunit kung may alinlangan sa puso mo, kung ang sagot mo ay katahimikan o lungkot, may pag-asa pa at hindi pa huli ang lahat. Hanggat humihinga ka pa, bukas pa rin ang paanyaya. Hindi ka tinatawag ni Jesus upang kahiyain ka, kundi upang mahalin ka. Hindi sa galit, kundi sa bukas na mga bisig. Kayang-kaya mo pang abutin ang biyaya. At ang awa ay binubulong pa rin ang iyong pangalan. Ang araw na ito, pwedeng ito na ang simula ng bagong kwento mo. Kung nais mong magsabi ng oo kay Jesus, hindi lang sa iyong bibig, kundi sa iyong kaluluwa. Ipanalangin mo ito kasama ko nasaan ka man ngayon. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Naniniwala akong namatay ka para sa akin at muling nabuhay. Ngayong araw tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Patawarin mo ako, linisin mo ako. Ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay, ang lahat sa akin. Isinusuko ko ang lahat sa iyo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Sa iyong pangalan ako nananalangin. Amen. Kung taimtim mong ipinanalangin ang panalangin ito, ang langit ay nagdiriwang ngayon at kami rin. Hindi ka na kung sino ka noon, kay Jesus ka na, ikaw ay Kanya. Kung ginawa mo ang desisyong ito ngayon, ipaalam mo sa mundo. I-type mo sa comments, handa na ako. Maaaring ang iyong mga salita ang maging binhi ng kaligtasan para sa iba. Ang iyong tapang ay pwedeng maging pag-asa ng isang naghihintay. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa puso mo, huwag mo itong sarilihin. Ibahagi mo ito sa mahal mo sa buhay, sa taong nangangailangan nito, o sa isang taong naghahanap ng kasagutan kahit hindi niya alam. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Araw-araw, nagbabahagi kami ng mga mensahe para tulungan kang lumago sa pananampalataya, manatiling matatag sa katotohanan, at ihanda ang puso mo para sa tanging araw na tunay na mahalaga, ang araw na haharap ka kay Jesus. Hanggang sa araw na iyon, naway pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Naway lumiwanag ang kanyang mukha sa iyo at punuin ka ng kapayapaan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ang pagmamahal sa Diyos ay sinusukat sa paraan ng pakikitungo mo sa mga taong wala namang maibabalik sa iyo. Sino ang tinutukoy ng mga pinakaaba? Hindi sila abstract, may pangalan sila, may mukha. Sila ang mga ulila, mga batang naghahanap ng lugar na ligtas. Sila ang mga balo, mga babaeng pasan ang bigat ng buhay mag-isa. Sila ang mga dayuhan, mga banyagang malayo sa sariling bayan, madalas hindi napapansin. Sila ang mga bilanggo, hindi lang yaong nasa likod ng rehas, kundi yaong kinulong ng hiya, bisyo o matinding lungkot. Sila ang mga may sakit,
sa katawan, isip o kaluluwa na naghahangad ng kagalingan. Sila ang mga itinakwil, yaong itinuring ng lipunan na sirang, sagabal o hindi na maayos. Hindi tinatanong ni Jesus kung nag-donate ka ng pera. Ang tanong niya ay kung ibinigay mo ba ang puso mo, dumating ka ba kahit hindi komportable, minahal mo ba ang taong hindi ka kayang mahalin pabalik, naglingkod ka ba ng tahimik o ginawa mo lang ito kapag may nakatingin? Malaki ang pagkakaiba ng pagbibigay para sa papuri at pagbibigay ng palihim. Malaki ang agwat ng pagmamahal sa mga pumapalakpak at pagmamahal sa mga hindi man lang magsasabi ng salamat. Kahit sino'y pwedeng mag-post ng kabutihan sa social media, pero ang tinitingnan ni Jesus ay ang ginagawa mo kapag walang nakakakita. Iyon ang nagpapagalaw sa kanya. Ang totoong pag-ibig ay may halaga ng oras, lakas, tulog, kaginhawaan. Minsan kailangan mong baguhin ang plano mo, buksan ang pintuan mo, ipagpalit ang ginhawa sa pakikiisa sa sakit ng iba. Iyan ang uri ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus. At iyan din ang inaasahan niyang ipakita natin. Hindi isang maganda at maayos na pag-ibig, kundi isang totoo, matapang at tapat na pag-ibig. Hindi niya tatanungin kung ilang talata ang kinabisa mo. Ang tanong niya ay, minahal mo ba sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo? Hindi niya bibilangin kung ilang beses kang naupo sa loob ng simbahan. Hindi niya huhusgahan base sa dami ng sermon na narinig mo o bersikulong kabisado. Ang hinahanap niya ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig na nakatago sa relihiyosong pananalita o pakitang kabutihan, kundi ang pag-ibig na gumagalaw, kumikilos, nakakakita. Maari kang manalangin ng magagandang salita, magbanggit ng buong kabanata sa Biblia at manguna sa mga gawain ng simbahan. Pero kung walang pag-ibig, lahat yon ay ingay lang. Hindi nahahanga ang langit sa ingay, ang hinahanap nito ay tibok ng puso. Kaya kapag sinuri ni Jesus ang buhay mo, makikita ba niya ang pag-ibig na katulad ng sa kanya? Hindi ang perpektong pag-ibig, hindi ang base sa performance, kundi ang pag-ibig na tumingin sa mga hindi nakikita, tumigil para sa mga nasasaktan at nagbigay ng walang kapalit. Dahil sa araw na yon, ang tanging araw